Ang kalagayan ng mga senior citizen sa Pilipinas ay matagal nang naging usapin ng concern, at dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng pamumuhay, hindi kailanman naging mas mahalaga ang pagbibigay ng mas malaki at tuloy-tuloy na tulong pinansyal sa kanila. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang na layong tugunan ang isyung ito ay ang panukalang Universal Social Pension na maaaring magbigay ng buwanang pensyon na 6,000 para sa mga senior citizens ng Pilipinas. Ang panukalang ito ay naging paksa ng maraming talakayan nitong mga nakaraang buwan at nagdulot ng matinding pagkasabik sa mga nakatatandang populasyon at sa mga grupo ng nagtataguyod ng kanilang mga karapatan. Para sa marami, ang pensyon na ito ay hindi lang simpleng tulong pinansyal. Ito ay nagsisilbing simbolo ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan at isang pagpapakita ng kanilang patuloy na pangangailangan kahit sa kanilang pagtanda. Sa ilalim ng panukalang ito, ang pangunahing layunin ay tiyakin na ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay may kakayahang mamuhay ng may dignidad at seguridad. Sa mga nakaraang taon, ang gobyerno ay nagbigay na ng iba't ibang uri ng tulong sa mga senior citizen, tulad ng Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPIS, na nagbibigay ng 1,000 buwanang stipend sa mga kwalipikadong indigent seniors. Ngunit sa kabila ng mga pagsusumikap na ito, marami pa ring senior citizen ang nahihirapan na makatawid ng buhay. Ang kanilang paghihirap ay lalo pang lumalala dulot ng tumataas na gasto sa kalusugan, mga pangunahing pangangailangan, at mga serbisyo, kaya't nagiging mahirap para sa marami sa kanila na mapanatili ang isang disenteng pamumuhay. Ang panukalang 6,000 Universal Social Pension ay naglalayong bawasan ang mga paghihirap na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking at mas tuloy-tuloy na pinansyal na tulong sa lahat ng senior citizen, pati na ang mga hindi kabilang sa kategorya ng mga indigent. Ang 6,000 na pensyon ay magiging isang malaking pagtaas kumpara sa kasalukuyang mga benepisyo na ibinibigay sa mga senior citizen. Habang nakatulong na ang SPIS sa marami, ito ay binatikos dahil hindi ito sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga senior citizen, lalo na sa mga urban na lugar kung saan mas mataas ang gastos ng pamumuhay. Kung ipapatupad ang bagong panukala, hindi lamang madadagdagan ang halaga ng pinansyal na tulong na ibinibigay sa mga senior citizen, kundi palalawakin din ang kwalifikasyon upang masaklaw ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas, hindi lang ang mga indigent. Nangangahulugan ito na pati na ang mga senior citizen na may katamtamang kita, na sa ngayon ay hindi kwalipikado para sa SPIS, ay makikinabang mula sa bagong pensyon. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na inklusibidad na tinitiyak na walang senior citizen ang maiiwanan, anuman ang kanilang estado sa buhay. Malaki ang suporta ng iba't ibang sektor ng lipunan sa panukalang ito. Ang mga samahan ng senior citizen, mga grupo na nagtataguyod ng kanilang mga karapatan, at pati na rin ang mga mambabatas ay nagsanib puwersa upang itaguyod ang ideya na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga nakatatanda. Marami ang nakikita ito bilang isang matagal nang hinihinging pagkilala sa mga kontribusyon ng mga senior citizen sa buong bansa. Para sa marami sa kanila, ang pagkakataon na mabuhay ng maayos sa kanilang mga huling taon ay isang napaka-welcome na pagbabago dahil magbibigay ito sa kanila ng kapayapaan ng isip at higit na seguridad. Ang Universal Social Pension ay magbibigay daan sa kanila upang magtuon ng pansin sa kanilang kalusugan at kabutihan, imbes na patuloy na mag-alala kung paano nila matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, magiging mas magaan ang kanilang buhay at magkakaroon sila ng pagkakataon na tamasahin ang kanilang mga taon ng pagreretiro na may kasiguruhan nang hindi laging iniisip ang financial instability. Sa kabila ng malawak na suporta para sa panukala, marami pa ring hadlang na kailangang mapagtagumpayan bago ito maging isang katotohanan. Hanggang ngayon, ang panukala ay hindi pa naipapasa bilang batas, at ang pagtanggap nito ay nananatiling hindi tiyak. Ang panukala, na ipinasa na ng House of Representatives, ay kasalukuyang isinasalang pa sa Senado para sa pagsusuri. Bagamat may mga hakbang na nang naganap, marami pa ring mga alalahanin ukol sa kung paano paglalaanan ng pondo ang ganitong malawak na programa. Ang halaga ng pagbibigay ng 6,000 bawat buwan sa lahat ng senior citizen sa bansa ay napakalaki, at may mga pangamba kung kayang panindigan ng gobyerno ang programang ito sa loob ng maraming taon. Bukod dito, mayroon ding mga tanong tungkol sa kung paano ipapamahagi ang mga pondo, paano matutiyak na ang mga karapat-dapat na senior citizen ang makikinabang, at paano maiiwasan ang mga kaso ng pandaraya at maling paggamit ng mga pondo.
Ang mga ito ay mga makatarungang alalahanin at naging sanhi ng matinding debate at pagsusuri tungkol sa panukalang batas. Bilang tugon sa mga alalahaning ito, binigyang diin ng mga tagapagtaguyod ng batas na ang pamumuhunan sa kapakanan ng mga senior citizen ay hindi lamang isang financial na obligasyon, kundi isang moral na tungkulin. Sinasabi nila na ang mga nakatatanda na naglaan ang kanilang buong buhay sa pagsisilbi sa bansa ay nararapat lamang na mamuhay ng may dignidad at respeto sa kanilang pagtanda. Ayon sa kanila, may tungkulin ang gobyerno na tiyakin na ang mga senior citizen ay hindi mapag-iwanan sa huling bahagi ng kanilang buhay, lalo na sa isang lipunang ipinagmamalaki ang mga pagpapahalaga sa pamilya at paggalang sa mga nakatatanda. Higit pa rito, ipinunto nila na ang financial na suporta na ibibigay ng pensyon ay hindi lamang makikinabang ang mga individual na senior citizen, kundi magkakaroon din ito ng positibong epekto sa buong ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng garantisadong pinansyal na tulong, ang gobyerno ay makakatulong sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya dahil ang mga senior citizen ay gagastos ng kanilang pensyon sa mga kalakal at serbisyo na magpapataas ng demand at makakatulong sa pagpapatibay ng mga negosyo. Habang mahalaga ang mga alalahanin sa pinansyal na aspeto, hindi ito dapat magtakip sa mas malaking pangangailangan na tulungan ang nakatatandang populasyon. Sa maraming kaso, ang mga senior citizen ay nahaharap sa kalungkutan, may limitadong akses sa mga serbisyong panlipunan, kalusugan, at mga oportunidad sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng Universal Social Pension, ang gobyerno ay magsasagawa ng isang makabuluhang hakbang patungo sa pagtugon sa mga hamong ito at pagpapabuti ng buhay ng mga nakatatanda. Higit pa rito, ang pensyon ay maaari ding magsilbing hakbang patungo sa iba pang mga anyo ng suporta sa lipunan, tulad ng pagpapabuti sa akses sa pangangalagang pangkalusugan, mas magandang mga opsyon sa pabahay, at mas komprehensibong mga serbisyong panlipunan para sa mga senior citizen. Bukod sa pagbibigay ng pinansyal na suporta, ang Universal Social Pension ay maaaring makatulong din na itaas ang kamalayan sa mga isyong kinahaharap ng mga senior citizen sa Pilipinas. Sa loob ng mga taon, ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda ay madalas na naisasantabi o hindi nabibigyan ng sapat na pansin kaysa sa ibang mga sektor ng lipunan. Gayunpaman, dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng mga senior citizen, mahalaga na tiyakin na ang kanilang mga boses ay maririnig at ang kanilang mga pangangailangan ay matutugunan. Ang Universal Social Pension ay maaaring magbigay daan upang maipahayag ang mga isyong ito sa pampublikong talakayan at magbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa kung paano mapapabuti ang buhay ng mga nakatatanda at makagawa ng isang mas inklusibong lipunan. Maaaring humantong ito sa karagdagang mga reforma at pagpapabuti sa mga aspeto ng kalusugan, pabahay, at mga serbisyong panlipunan na makikinabang hindi lamang ang mga senior citizen kundi pati ang buong lipunan. Ang posibleng epekto ng Universal Social Pension sa buhay ng mga Filipino seniors ay hindi matatawaran. Para sa marami, ang pagkakaiba sa pagitan ng 1,000 na stipend at 6,000 na pensyon ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Maaari nitong gawing posible ang pag-aalaga sa kanilang kalusugan, pagbabayad ng mga bills, o kahit pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw. Maaari rin nitong gawing posible na mamuhay nang hindi na kailangang mag-alala patungkol sa mga pinansyal na usapin. Maaaring magbukas ito ng mga oportunidad para sa mas masaya at komportableng buhay nang hindi iniintindi ang mga isyong pinansyal. Para sa marami sa kanila, ang ideya na makatanggap ng buwanang pensyon na magbibigay sa kanila ng financial security ay isang bagong pag-asa. Isang pangako na ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan ay kikilalanin at na ang kanilang kapakanan ay bibigyan ng pansin sa kanilang pagtanda. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Universal Social Pension ay hindi isang solusyon sa lahat ng hamon na kinahaharap ng mga nakatatanda. Bagamat tiyak na magbibigay ito ng kinakailangang pinansyal na tulong, isa lamang itong bahagi ng mas malawak na hakbang. Upang tunay na mapabuti ang buhay ng mga senior citizen, kinakailangan ng isang komprehensibong diskarte na hindi lang nakatuon sa pinansyal na suporta kundi pati na rin sa mga serbisyong pangkalusugan, pabahay, at mga oportunidad para sa paglahok sa lipunan. Mahalaga ring tiyakin na ang pensyon ay maipamahagi ng maayos at makararating sa mga senior citizen na nangangailangan nito. Kinakailangan ng isang matibay na sistema ng pagrerehistro, monitoring, at distribusyon upang matiyak ang katarungan at transparency sa proseso. Sa kabila ng mga hamong ito, ang panukalang 6,000 Universal Social Pension
ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas magandang bukas para sa mga senior citizen sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang lumalaking pagkilala sa mga pangangailangan ng mga nakatatanda at ang kagustuhan na makagawa ng isang mas inklusibong lipunan kung saan lahat ng individual, anuman ang edad, ay may kakayahang mamuhay ng may dignidad at seguridad. Habang ang panukala ay patuloy na dumadaan sa proseso ng pag-apruba, mahalaga na magpatuloy ang lahat ng sektor sa kanilang pagsusulong ng batas na ito at magtulungan upang matiyak na ito ay maging isang katotohanan. Sa huli, ang Universal Social Pension ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagtitiyak na ang mga senior citizen ay pinahahalagahan, iginagalang, at inaalagaan sa kanilang pagtanda. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang lipunan na may malasakit sa mga nakatatanda at nagsisiguro na hindi sila makakalimutan. Habang hinihintay natin ang batas na ito upang maisabatas, mahalaga na manatili tayong umaasa at patuloy na magsikap para sa pagbabago. Ang 6,000 Universal Social Pension ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapabuti ng buhay ng mga senior citizen sa Pilipinas. At ang pag-apruba nito ay magiging isang malaking tagumpay para sa mga matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Isang paalala na, anuman ang edad, bawat isa ay nararapat na mabuhay ng may dignidad, respeto, at suporta na kailangan upang magtagumpay. Ang laban para sa isang mas maginhawang buhay para sa mga senior citizen ay hindi pa tapos, ngunit sa patuloy na pagsusulong at suporta, magagawa natin itong maging isang realidad.